Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday night mga lodi, no? So grabe, nag-drop pa yung ating mga coins simula kanina. So BTC 107 at yung ating XRP is nag 2.2. Grabe, no? Kala ko 2.3 na yung pinaka low, no? Ngayon pero umabot pa siya ng 2.2. Pero which is mga idol, sinabi ko naman to noong nakaraan na bago mag-June, mas maganda kung medyo nag-drop siya dito, mga ganyan, no? To, basta bago mag-June, mga lods, no? Kaya lang bukas, Monday, kasi pag nanonood ako kay Tito Vlogs, merong laging Pulse Move Monday. So, parang natandaan ko na sa kanya yun. So, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Baka magkaroon ng Pulse Move Monday tomorrow. No, pero sa ngayon, ito lang tayo, 2.9. Minsan nagbabalik siya sa 2.3. Tapos, babalik sa 2.2 uli. 2.29 pala, hindi 2.9. 2.2, 2.3. Ganun-ganun lang. Mga lods, no? So, hindi natin sure kung bumibelo lang to. Pero sabi ko nga, mas maganda kung bago mag-June, medyo mag-drop pa siya ng konti, mga idol, mga ganyan. No, ano ba yung last may 31 kasi tayo. No, so ang ganda ng ano natin dito. Ang ganda ng DCA natin nito, mga idol, kapag itong simula Monday hanggang Friday medyo naglaro lang siya pababa, mga lodi. Ang ganda ng DCA natin yan sa Sabado. 'Di ba? Bago mag-June. 'Di ba? Bago mag-June 1, mga lods, no? So ayan, mag-update tayo ngayon, mga lodi. Matitindi yung mga news natin. No, tindi na mga nahanap kong news ngayon. So, alam niyo na ang gagawin. Like muna ng ating video, mga lods, no, habang humigo pa ako ng kape. Kape na may chia seed. Ang chia seed ang pait Medyo mapait pag ano yung isa. So, ayan Nakapag-like na ba? Nakapag-subscribe naman hindi pa nakasubscribe, mga idol. So, ayan mag-start na tayo. So, umpisahan natin dito. I-update ko kayo sa kay James Win. Yung naglong. So, di ba kanina nakita natin kinlose niya na yung kanyang trade, mga idol, no? Ngayon naman, nag-open siya ng short. Ayan, open siya ng short. Ganun ulit. 40x ulit, mga lodi, pero ano siya? 111 million. 111 million dollars. 111 million dollars, mga lodi. Nag-open siya ng short, mga lods, no? So, medyo maliit ngayon kasi nung nakaraan 1 billion, di ba? Grabe si James Win, no? Paldong-paldo. Grabe yung tao na yun. So, ngayon naka-open siya ng short. Siguro may mga alam siya na hindi natin alam. Pero naglong nga siya, hindi mo siya tagumpay, di ba? So, ayun. Punta naman tayo dito, mga lodi. Ito medyo malungkot na balita, lalo na yung mga may nag-invest sa Polygon. Dati nag-invest ako sa Polygon kaya lang hindi ko na siya pinatagal nag-take profit din ako doon, mga lods, no? So Polygon co-founder Mihailo Bijelic, baka si silent yung B, is stepping away following two other co-founders who left since 2023. So, mukhang negative na mag-invest dito sa Polygon. Sa Matic to, mga idol, no? So, nakakalungkot lang kasi kasabay ito ng mga Cardano, Solana, XRP. Ito sila yung apat na tinayaan ko dati, kasama Polygon Kaya lang, nung mga nakaraan talaga, kahit nung last year, medyo mahina na talaga yung galaw ng Polygon, mga lods. Hindi siya umaangat, para lang siyang wala. So, ayun lang ano ko sa kanya, mga lods. So, kung nag-iisip kayo tumaya sa Polygon, pag-aralan nyo rin muna yung mga hype ngayon na coins, di ba? Kumbaga, kung susumahin nyo, okay ba sa Polygon? O mas okay sa mga ISO coins, no? ISO compliance na coins. So, ganun lang. Ano yun nyo lang. Kayo nang bahala, di ba? So, eto mga lodi, ito siguro yung alam ni
ni James Wynn. I got my face rip of thinking there would be a pullback after the Golden Cross in 2023. So, ngayon kasi, nangyari ulit yung Golden Cross. Mga Lodi, sa Bitcoin to but just know that throughout most of BTC history, there are pullbacks around Golden Crosses. Golden Cross is in 1 to 2 days. So, ngayon na to kasi pinost to ni Benjamin Cohen noong 22 pa. So, nagtama na siguro yung Golden Cross and then may pullback siya typically na 10 to 15%. Naku, handa ba kayo doon? Mga Lodi, pero ang Golden Cross sign niya ng bullish. Kaya lang, pag tumama yung Golden Cross, meron muna tayo mararamdamang pullback. Ganun yung sinasabi niya. So, baka ganun yung nakita ni James Wynn. Yung pullback na yon. So, baka dun siya kakatkong. Di ba? So ito naman good news to sa Bitcoin. Kasi sabi dito ni investing legend Hugh Hendry just said he is selling his house to buy 10 million of Bitcoin. 'Di ba? Ayun yung sinabi niya. Pakinggan natin yung sinabi ni Pepe Smith. It's just performed really, really well in a risk-off episode. I'm thinking of selling this house. I could sell this for 35 million. I want to get 10 million into Bitcoin. Because I think this is your last chance. It's going to trade closer to $1 million. It's going to trade at a capitalization greater to gold. And when it trades at $1 million, Bitcoin is boring. It's gold. But it's not. Bitcoin is so... So ayun mga idol, no? So good news yan, syempre, investing legend yan eh. Ikaw ba naman investing legend ka? Magkakamali ka ba? Oh, di ba? So good news yan sa ating mga Bitcoin lovers, mga Lodi. Syempre pag sa Bitcoin kasi pangkalahatan naman talaga yan. So ito naman tayo. Ano to? Total crypto market cap. We literally have never seen altcoin compression like this, no? So ang ganda. Mga Lodi, bullish na bullish mga idol, no? So sa ano to, pangkabuuan ng mga idol, no, ng altcoins, no? So goods na goods, ang ganda ng mga nakikita natin. Ito naman sa XRP. As excited as I am about other holdings and their upside potential in the coming months, there is still no other altcoin in this space that has lower time frame impulsive structure as clean as XRP. As clean as XRP, mga idol, no? Has had of its lows, no? The chop consolidation we are seeing on XRP in the $2 range is not a cause for concern. The longer we chop in this tight range, the more explosive the next leg up will be, no? Sabi ko sa inyo eh. Sa hangga't humahaba ng humahaba, tumitiba yung pundasyon. Sino may nakatanda nagsabi na sinabi ko daw is pundasyon. Tandaan niyo yung pundasyon. Si Jairo pala yun. From a wave perspective, the next leg up of XRP is akin to the wave up we saw on BTC that took us from 25K to 74K wave 3. So a tight consolidation prior to this massive move up is to be expected, no? Grabe, and welcome mga idol, no? So yung sa Bitcoin, parang ganito yung andito kasi tayo ngayon, mga Lodi, sa chart ng Bitcoin. Ito yung sa atin, no, sa XRP, 'di ba? So ito yung from 24K to 75K. So kung mangyayari 'yon, mga dito 16. Ngayon kung papalo yung Bitcoin ng mga 170 o 150, magti-20 plus si XRP. Ganun yung sa tingin nila, mga idol, no? Sa chart yan, kasi syempre hindi lang tayo sa news, yung iba gusto rin ng mga technical analysis. So hindi kasi ako masyado magaling doon. So tinitingnan natin yung mga technical analysis ng mga pro, 'di ba? So ayan, ayun yung nakikita nila. Hindi ako nakakita niyan, sila mga idol, susundin ba natin 'yan? Positive ba 'yan? Syempre positive 'yan sa ating lahat.
Ito, si Lola. Sabi niya rito mga lodi, ano na lang natin. All European institutions will be involved to make sure Europe is equipped with the currency of the future, which is digital cash. No? So, kilala niyo ba to? Si Lagarde, ano pangalan? Christine Lagarde ba to? Basta yan, si Madam. No? Siya yung European Central Bank Hokage. Hindi ko kung tawag sa president o something. O, ayun, di ba? Hokage tuloy. Yung leader dun. Sa European Central Bank. Alam nyo yan, si Christine Lagarde, mga idol, saan na ba yan? Medyo ano yan eh. Saan na yun? Search nga natin yun. Tsaka sa XRP, ano sila, mga idol, no? Ayan, no? Lagi niyang binuboost yung Ripple. No, ito matagal na to, oh, 'di ba? Oh, ayan, kasama niya pa si Brad Garlinghouse kung titingnan niyo, ayan, oh. Magkasama sila, 'di ba? So kung titingnan niyo, ayan si Brad Garlinghouse, si Christine Lagarde, yung isa si Tropa, oh, 'di ba? Magkakasama sila. Tapos dito, lagi niyang sinasabi yan XRP, Ripple. So itong video na to, siguro yung digital cash dyan, alam nyo na, no, kung sino yung parang paborito nila. Di ba? So, ito naman. Itong maganda yung news na to. Mga lodi, ang tindi nito. Trending to sa US. Mga idol. Trending to sa US. NYC Bitcoin Baron's vicious plan. Tortured man for crypto password. Grabe, no? A crypto entrepreneur who live in a $75,000 a month apartment, so big time siya, just got busted for kidnapping a guy, tying him up, and zapping him with wires to steal his Bitcoin password. Grabe, no? Yes, this actually happened in a fancy 8-bedroom Manhattan townhouse. Isipin mo, $70,000 monthly. Magkano yan mga idol? Mga 4 million pesos na yan. Isang buwan ang bayad mo sa apartment. Diba? So paldo ka. Kaya pala siya paldo kasi may ano siya, kinidnap na crypto guy. The victim finally escaped by pulling the classic, no? Sabi nung victim, "Sure, I'll grab my laptop." Sabay, sprinted for help when the guy looked away. Oh, so yun, tumakbo. So nakapagsumbong siya. The defendant is now facing life behind bars while that apartment wasn't going to pay for itself. There's no worse way to downgrade your lifestyle than moved into jail. It's jail cell. So, sipin mo, from apartment na $75,000 monthly, biglang mapupunta ka sa kulungan, mga lodi, no? Grabe, kaya kayo mga idol, mag-ingat kayo, mga lodi, no? Kumbaga, sa US kasi parang na talaga eh. Sobrang medyo na-adapt na nila yung crypto kasi nga si Trump pro-crypto na eh. 'Di ba? So yung presidente nila mismo pro-crypto. So yung mga masamang loob doon, mukhang gumagala na. Alam na nila yung mga ganun-ganun, no? So ayan, kayong bahala mga lods, mag-ingat kayo ha. Huwag nyo ikukwento kung kani-kanino, no? Kung yung crypto nyo. Huwag nyo sasabihin kung kani-kanino. Na meron kayong ganyan, meron kayong ganito. Diba? Ganun. So ito. Ito yung mga tao. Ito yung mga tao na galit sa XRP. Ito, yung apat na yan. No? Isang pa-north, tsaka isang solid north. Ayan, tsaka itong si Sutoy. Oh, yun, no? So, kumbaga, ito si Ryan Zagon, no? Pinaliwanag niya yung XRP sa mga kirigitos, no? Ayan. Proof of work doesn't work. Proof of work doesn't work. It's been widely... Ryan, proof of work's been working. Let me finish. Proof of work doesn't work. Finish, please. And in the early days of Bitcoin, there was a whole group of developers that broke off to create other assets, XRP being one of them, that doesn't use mining, that's cheaper from an energy perspective than Visa, and already scales to 1,500 transactions a second. A lot of these problems have already been solved. The challenge for adoption
comes back to policy. The policy uncertainty around some of the assets has limited adoption, particularly here in the US. And I'm speaking from Ripple and XRP because we use that asset because it's a half a cent per payment. It's basically free. It scales and it's efficient. So 1,500 transactions a second at nearly no energy burn. So we're at a point today where there are real solutions to all of these challenges that already exist. Policy has become the challenge. And we heard on the first panel that around centralization on China. And this is going to be a hard pill. Wait lang mga idol. Meron akong naalala kanina. Meron nabasa ako kasi nawala na yung ano. Pero kasi kanina pa yun eh. After lunch ko nabasa. Pagkatapos ko mag-upload nung kaninang umaga pala. So, meron akong nabasa na yung chain link daw is mabilis. No, mabilis din siya. Pwede siyang tumapat sa XRP at pwedeng chain link yung i-adopt si ano pala nagsabi nun, si George. Si George. Meron siyang post nun eh. Mga idol, no? Hindi yan eh. Alam ko si George yung nagsabi. Mga loads, no? Wala na ata. Basta yun. Basta sinabi niya, mga idol. No? Ang ano ko lang doon, sinearch ko ngayon, no? Kay Grok. Tinanong ko, who is fastest? Ay, correct. Yeah. So, ayan, sinagot tayo ni Grok, mga lodi. Yun sa dulo na natin tignan kasi pinapaliwanag. Nabasa ko na to kanina eh. So, ayan yung conclusion niya. No? So, conclusion, XRP is faster for transaction processing and settlement, making it the clear winner for payment-related speed. Chainlink speed is more about reliable data, delivery to smart contract. So, ayun mga idol, no? So, si XRP pa rin. Naalala ko lang kanina. Kaya sabi ko, wala, panis pala eh. Wala pala, panis pa rin eh. So, tinanong ko si Grok eh. Tanongin nyo si Grok, mga lodi, kung ano yung mga mabilis. Meron ako nakita kanina yung Zeno. Kaya lang, sayang yung project na yun. Mabilis daw yun eh. Kaya lang, hindi siya yung hindi siya yung kaya niya ata yung malaking volume. Hindi niya kaya, parang ganun. Ito, ang kulit ng chart nyo. 'Di ba? So, 2017 pa siya. No, mabilis din siya, kaya lang di niya kaya yung malaking volume. So, ang bumubuhay sa coins na to is yung mga community, ganyan. So, onti lang ata yung community ng Nano eh. Ayan. So, nabasa ko lang kanina. Then, bigla ko tuloy naisip, mas mabilis pa pala sa XRP. Tapos tinignan ko, ganun pala, hindi niya pala kaya yung mga maramihan. Mabilis nga siya, pero maramihan hindi na kaya. So, ayun. Tapos, eto, good news uli. Ayan, tagay natin. Basahin ko na lang. After UAE, Qatar Financial Center to kick off real estate tokenization starting with over 500 million worth of towers. Also in the pipeline, tokenized investment funds and fresh digital asset regulatory framework. Dubai, peak. Kala mo, yung pumipik ng sa NBA. No? Philadelphia, peak. Number 3, Allen Iverson. Dubai peak XRP ledger for real estate tokenization as 3,000 investor registered, no? So, alam niyo na yan sa UAE, no? So, ang dami ng sabi ko nga sa inyo, mas nauna pa nagpunta yung Ripple diyan kaysa si Donald Trump eh. Pagdating ni Trump diyan, kasado na yung Ripple tsaka yung sa kanila. At eto, ang ganda rin nito mga lodi, tingnan niyo to.
Tanggalin ko lang yung sounds kasi may tugtog eh. New Swiss watchmaker Frank Muller release ang mahal. 1,111 Solana powered watches. Baka bilang ng ni-release. Each embedded with a wallet link QR code, blending luxury with blockchain tech. Wow, ganda. Tignan niyo yung relo na to, mga idol, no? Grabe si Solana. Ayan, oh. May mga code pa yan. Ay, QR code, mga idol. Ganda, oh. Magkano kaya yan? Kasi 11,111 lang eh. Yung nirelease nila. Yung ganda, oh. Violet, oh. Favorite color ko pa naman yung violet, mga idol. Kasi kulay pa sa ako eh. Ayan. Ganda nun ah. No? So grabe yung Solana. At eto naman, iba rin to, mga Lodi. Mga ang galing, ano na ngayon ah. Naglalabasan na yung mga video ng promotion mga Lodi No? Eto naman, just in, fast food giant Steak and Shake just released a new commercial featuring the Bitcoin logo. BTC is going mainstream. What a time to be alive, sabi niya, no? So ito yung kanilang video, no? Parang tanggalin ko lang yung sounds Ito yung Steak and Shake, mga Lodi, na parang restaurant, no? So, ayan, no? Ano yan? French fries? French fries. So, the future is now, sabi rito. Tapos may Bitcoin, no? Ay, may Bitcoin. Tapos, proud sponsor Bitcoin din. So, 2025. So, ayun. Grabe, no? Nagiging mainstream na yung mga crypto natin. Mga idol. Nako. Ito na, pinakamalapit nating news. Kita nyo ba yan, mga lods? Paying for a $300,000 watch with XRP. Instant chip, no way. BTC or Ethereum could handle that. So ito, mga Lodi, bumili siya ng Hey guys, today I'm going to buy my dream watch, but the catch is I want to buy it with XRP, so let's see if they'll sell it to me. Pero ang ipambabayan How you doing? is Hello. XRP, mga idol, no? Ganun yan, Ang bilis lang daw, Pag kindat, bayad na, ayan, 370,000. Ay, grabe. Ang gaganda naman. Ang gagawin mo dyan sa ganyang relo? Pag may ganyan ka. Di ba? Ba't bibili ka ng ganyan? Wala lang. Para mahal lang yung relo mo. Sabihin. 300,000. Sakto. Ayun, magkano yun? 300,000? 164,000 XRP. Mahal nun Ilang kaya XRP na ni Kuya, no? Mukhang madami na. Magkano yun? 300,000 pesos? Ay, hindi po. Naka-USD pa rin. Philippines, para malaman ko lang yung presyo. 20 million? Ang dami namang XRP nito. Mga idol. 20 million XRP yung... 20 million pesos na halaga ng XRP. Mga Lodi, no? Gravity, sarap. Yaman na, Tapos na agad, sa kanya na. Wala nang mga kung anik-anik pa, 'di ba? Isang QR code lang, click lang. Tapos ang laban. Mga Lodi. In-scan lang sa cellphone. Grabe naman 'yun. Dami namang XRP nun. Mga idol, no? 164,000. Wala, parang alikabok lang XRP ko dun Mukhang next cycle pa tayo magiging maayos Mukhang next cycle pa tayo magiging big time, mga Lodi. Ngayong cycle, mukhang GG tayo ngayon Mga idol, sa tingin nyo, hindi yan, kaya yan, no?
Profit man lang tayo ng kahit ano, okay na rin naman kasi nakabili ko na si Rocket eh. Pero, syempre mas maganda, magka-profit pa rin tayo, di ba? Grabe. Grabe, mukhang wala na. Next cycle. So, ayun. Grabe yung news natin. Basahin ko na yung mga comment yung mga Mga Lodi, no? So, talo pa siya. Oy, shoutout ulit dun sa sa akin ha. Nag-super thanks. Ngayong araw, isa-shoutout ko na isa-shoutout yun. Kasi syempre, siya lang yung nag-super thanks sa akin sa tagal ng panahon eh. Meron pa mga nag-super thanks sa akin dati. Nung nagla-live ako ng Tekken eh. Pero ngayon, wala na. Mag-super thanks naman kayo dyan, mga pumapaldo. Oh. Sabi dito ni Jeffrey, Idol pa shoutout ulit kay Poging anak ko na si Kane Zion Tan. O yan, Kane Zion Tan. Shoutout sa iyo, no? Si KZT. Papa loves you, bebe. O ayan, no? Papa loves you. Love ka ni Papa Jeffrey. At sa aking magandang asawa na si Josephine Tan. Ayan, si Ate Josephine. Love na love ka raw ni Daddy Jeffrey. Magsalab kay Jeblo, more power. Ayan, sa ating mga XRP Army, BTC sucks. Biro lang, I love you Bitcoin din naman. Sila lang kasi ang may ayaw sa atin. Mga gunggong kasi sila. O yan, more power din sa channel mo, Boss Jeblo. Ayan o. Shoutout sa iyong pamilya, Idol Jeffrey. No? Kaya KZT na si K Zion Tan. At si JT na si Josephine Tan. Binigyan ng ano eh. No? O ayan, shoutout sa inyo. Boss Jeb, balita doon sa meeting ng HBAR Triple, napaka good news daw. Nasabi ko na yun. Nabalita ko na kasi yun, Idol. Kaya hindi ko na inuulit. Yung magta times 1 billion. Sabi niya, di ba? Nabalita ako na yun, Idol Leonardo eh. Ayan, naangat na ng close na yung whale. Hindi, nag-ano na siya, Singgit YouTube, Yugayami, ano yan, nag-ano na siya, nag-position na siya ng short. Kaya ng 111 million. Erwin, nag-drop, wala namang pambili ng XRP, sana umabot sa kinsenas. Basta alam ko, si BTC maglalaro ng 105k yan. Sana lang aabot pa ako bago mag-alt season. Sana umabot tayo lahat, mga idol. Gusto ko lahat tayo maging paldoy. Bitweight, when XRP and Pi will flip the market, no? Bitweight o Batweight? Si Alundra yan, ha? Si Sigi, bossing, baka may parapol ka ng mga small pieces na crypto dyan. Pwede. Kit yung cash pa lang, wag na XRP. Sabi ni Erwin, ni Sigi. Wala, XRP lang meron tayo, mga lods, eh. Ano to? Anong said? Still assess yung kanina. Oh, galing ni Idol, palakpakan. Palakpakan ang si Claby, shoutout sa iyo. Yan, hindi tumagal yung trade niya dahil hindi niya kinaya yung ginawa niya. Okay yan, upgrade sa security laban sa mga hacker at dapat bigatan din yung parusa sa mga mahuli at mapapatunayan ng hack. Tama, kasi laking pera din nun, mga lodi. Stapa yun eh. Sila richest people, tayo karamihan regret people. Maraming regret, hindi ka agad nakasabay sa pag-angat, hindi nag-take profit nung nasa top na. Oo nga eh. Dapat talaga meron tayong plan or strategy pag nagtitrade tayo. So parang GCash to GCash padala lang, Idol, pero yung XRP bank to bank internationally at pwedeng crypto to fiat. Yes po, ang bilis lang nun. No? Kunyari, nasa ibang bansa, lalo na yung mga OFW natin, di ba? Kunyari, mga tita, mama nyo, padala mo ako ng ganito. Yung wallet ko, o di yan lang. Bilis lang, 3 to 5 seconds, ando na, makapag ano ka na, ML10. Si Lisa Yonson, shoutout sa'yo. Boss, upload ka tutorial ng transfer crypto sa cold wallet, please. Marami namang video nun sa YouTube, Idol, no? Yung cold wallet ko kasi nakatabi lang eh. Hindi ginagalaw eh. Andun na lang siya eh. Sa Canada pag dadagdagan na siya. Madami good news sa XRP pero di na tumataas. Ang good news ngayon, pang next cycle na, sabi ni Idol. Pwede.
Boss, Jeblo, saan manggagaling yung 50 million XRP para sa US government? Bibilin ba nila or idudonate sa kanila? Hindi nila pwedeng bilhin yun, idol, no? Kasi once na binili nila yun, marami pang ano yun. Ayun yung binalita ko na rin yung nakaraan eh. Marami pang kailangan pa ng batas doon, ba't ka bumili ng ganyan? Marami pang dokumento. So siguro sa tingin ko idudonate ng Ripple yun sa government. Sa tingin ko lang Boss Idol, benta ko na Chippy Pie ko. Tapos bibili ko ng XRP, safe ba yun, boss? Huwag mo akong tanongin sa mga ganyang desisyon, Idol. No? Hindi kita pwedeng payuhan dyan. Desisyon mo yan, hindi ako. Si Charlie. Tsaka si Princess, ano to? Prince pala. Husen. Si Lance Hendricks at si MG Gaming. Si Ira rin pala. No? Shoutout sa inyo. James Luz. Hindi na James Win, no? Si Drake, ano ito? Dracera Cabane. Oh, ayan. Jeb, gawa ka ng lang party list, takbo ka congressman next election. Ayoko ng mga politiko, mga lodi, masira lang buhay nyo dyan. Kaya nga dirty politics eh. Ayoko ng mga ganyan, mga lods, ano yan. Masukal na landas yan pag pinasok nyo. Pahihirapan mo lang yung buhay mo. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Ang sarap-sarap manahimik lang eh. Errol Baluran, boss, baka may August tapos na yung mga batas nila sa crypto kasi magbe-break yung US Congress by August. Baka to mo na si Idol. Baka nga, Errol, no? Si Aaron naman. Sali mo na sa news mo si Sebek. Wala pa tayong Sebek eh, mga lodi. Tsaka hindi ko alam. Sige, titignan natin pag may news. Usually kasi yung mga trending news yung tinitignan natin. Lalo na sa crypto. Boss Jeb, pwede sa BitGet to Trezor, lagay ka lang ng mga any numbers. Ayoko kasi nung ganun eh. Yung marang manghuhula ka kasi baka mawala eh. Hindi ko pa na-try Pero sabi nga nila pwede daw yun, kaya lang hindi ko tinry. Mas tinry ko yung safe. Mga lodi, no? Ganun. Yun lang sa akin. Pero kayo, pwede nyo na may try yan. Wala namang problema kayo yan eh. Idol, 1 month time frame ng BTC potential double top pattern. Baka pababain pa ni Trump para bumudega sa baba. Pwede rin yan. Marami tayong haka-haka. Mga idol, sabi nga natin, kapag tumama yung, ano ba yung kanina? May potential na bumaba ng 10 to 15%, no? Naka 10k profit ako sa Sebek Network, Boss Jeb. Nag-TP na ako, all in ako sa XRP goods na ako. Pero sayang din, papasok ako sa ulit. Pag bumagsak yung ang strategy ko, load. So, ayan, si Lester Blanco. Lister Blanco ba talaga yan? O Lester? Dinoy Taduran, shoutout sa'yo. Si Salad Channel, ayan, shoutout dyan, idol, no? Si Salilas Jason. Ayan. Pag mali, ganun eh. Mark Pass. Pa-shoutout, Boss Jeblo. Buy the dip muna tayo, mga kapatid. Yes, sarap. Sana may pambay, no? Nilay ko na, Boss Jeb. Pa-shoutout naman in return. Ayan, si Mike Galardo. Shoutout sa'yo, idol. From Flagstaff, Arizona, USA. Parang lagi na makitang na si shoutout, idol. Boss Jeb, idol, pag si XRP lumipad na, di yan hanggang moon lang. Kundi pupuntang Pluto. Wala na yung Pluto. Tinanggal na yun sa mga planet. Selal Bila, no? Di ba wala na yung Pluto, May? Tinanggal na yan. No, wala na daw yun. Pero okay yun, pag gano'ng kalayo. Welo Campo, Benjamin Cohen ang galing. Tama yung BTC analysis niya. Ayun pala si Benjamin Cohen yung kanina. Ayan, yung inano natin, tinignan natin. Siya yan eh. Mahirap talaga lumipad XRP gawa ng nakadikit sila sa BTC. Pababa si BTC, baba din sila. Pag-angat-angat din sila. Di naman nag-2x sa BTC para 2x din si XRP. Tagal na mga si XRP. Last na nga niya, si Baron na Aaron, no? Ayan, no? Okay lang yan, idol. Kung ayaw mo siyang, hindi naman ganun yun eh. Pag halimbawa, pag tumaas si XRP, si BTC ng mga 5%, minsan si XRP ang taas niya, di ba? Minsan mga 9%, 10%, dumodoble din yun. Ikaw naman, no? Parang, masaya ka. Si Am Francisco, yan, shoutout sa'yo, drop daw ngayon, pwede. Xing Shang Sheng, Binance CEO Richard Teng, Boss Jeblo. Ayun nga si Richard Teng, mga idol, no? Yung bagong CEO ng Binance,
No, kasi parang ang pangit naman kapag si CC yung babalik kasi nakulong na siya tapos may kaso siya. 'Di ba gusto niya mapardon ni Trump eh. Kasi siya pa rin yung CEO. So mas maganda iba na muna yung CEO. Kaya tas maganda nun layo-layo muna siya sa Binance. Ganun yung ginagawa niya, 'di ba? Nung nakaraan nasa Pakistan yan si CC. Isa na siyang doon eh. Crypto something, nakalimutan ko. Basta inano rin natin yun, binalita din natin yun. Boss, check nyo new release news ng Ripple about Ripple credit card release. Meron ba? Sige, hanapin natin yan. Bukas na ng umaga yan. Hindi na James Win ang pangalan, boss. James Luz na. Si Kent Solano. Grabe, parang si Bernardo, si Solano. Paborito niya yung Solano, Good morning, saludo Madudo. Ayan, si Helos. If totoo man yung lagyan ni Trump ng tax ang BTC, paano yan? Pagbibili na mga taga-USA. Di na sila basta-basta bibili sa exchange. Sa mga OTC na sila bibili kasi doon makikita yung kung galing ba talaga sa US. Ang na-mine, pabor na pabor sa US coin. O di tama. O pwedeng gawin nga ni Trump, di ba? Baka next niyan, lagyan na ni Trump lahat ng coins ng tarif at gawa sila ng centralized exchange na puro US based binibenta at mas mahal doon. Pwede. Alam niyo naman yung mga US based coin, di ba? Makikita niyo naman sa CoinGecko yan. Ramil of OFW Vlog. Ayan, shoutout sa iyo, idol. Ingat kayo dyan sa Saudi, Ayan, Nel Quinones, idol, pulos mga news ng XRP nakikita ko sa wall ko. Yun kasi sila nga yung mga trending ngayon Mga idol no? Meron naman Boss Jeblo yung HBAR silent partner ni XRP. Kahit napaka-bias mo sa XRP, both kung pinag-aralan ng dalawa, kaya parehas may hawak ako. Kaya wag mo itanong kung meron mga news kasi lahat naman may news Ang tanong lang, sino yung pangmatagalan? Ika nga, long term is the key. Ayan, sabi ni Kenzo. Kenzo ba yan? O Kenz? Ayan. Bibili rin ako niyan, HBAR, Idol, tsaka XLM. Tsaka Doge. Yun. Ayun yung siguradong tatlo na bibiling ko pag nakaipon ako. Pero ngayon wala pa ako. Always nag-like, bihira nag-comment. O yan, si Agility. Pero dati nakikita kita, Idol. Lumanta Maricel. Shoutout sa iyo. Asuncion. Bot ka pala. Si Gabio. Bodega ng XRP. Si Aldrin Matalog. Ayan, shoutout sa iyo. Siyempre si Skylab, always yan. Si Noob, ayan, shoutout sa iyo. Jake 101. Jake, ano maganda load? Si XRP, Solana, or both mag-invest? Sui Idol at XRP. So kayo magsabihan ng ano yung gusto nyong bilhin Wala akong sinasabing bilhin nyo. Dance Cortez, nako, hindi ka first. Kala mo first ka Ang first si Junel Nael, champion, Junel Nael, champion, mga idol. Si 62. Salamat po sa news na to, kuya. 1 week pa lang ako sa Crypti. Sa crypto. Planning to hold token po. Salamat talaga, kuya. Ingat. Ayan, si 62888. Ayan. Shoutout sa iyo. So, ayun mga Lodi, ngayong gabi, medyo napakaganda ng mga news natin. Lalo na yung kinidnap, Grabe yun, Kinidnap, Ang tindi ng news na yan, mga Lodi, Ayan, Tonight, grabe questioning. yan, Ang mahal ng niya, ng apartment niya, Tapos ngayon, nakakulong na siya. Diba? So, ayun. So, bukas ulit ng umaga. Kita-kits tayo, mga idol. Huwag nyo kalimutang i-like yung video, mga loads. Like lang. Sa mga idol natin dyan, ilalike nyo lang. Masayang-masaya na tayo, mga loads. At syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. At sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet. Check nyo na lang yung mga link dyan sa description, mga idol. Maraming malulupit dyan. So ayun, kita-kits. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Columbus TV and subscribe to Jeblo. Good night, everyone.